Mga ka-confess, naranasan nyo na bang magtiwala ng buong buo? Tipong ibinigay nyo na pati ang kaluluwa nyo, pero sa isang iglap ay maglalaho ang lahat dahil sa isang pirasong papel? Ngayong araw, dadalhin ko kayo sa isang kwentong susubok sa inyong pasensya at magpapaiyak sa inyong mga puso. Isang katotohanang mas mapait pa sa kape sa umaga. Ramdam na ramdam ko ang bigat ng bawat salitang isinulat ng ating sender. Kaya ihanda nyo na ang inyong mga sarili sa isang emosyonal na biyahe. Alam nyo ba ang pakiramdam na ang taong pinakainiingatan mo ay siya palang kikitil sa iyong katahimikan? Huwag kayong kukurap dahil ang bawat detalye rito ay parang patalim na dahan-dahang humihiwa sa katotohanan. Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapana-panabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, tawagin mo na lang akong Antonio. Sa edad kong 35, masasabi kong narating ko na ang pangarap ng marami. Isang maayos na trabaho sa isang malaking kumpanya dito sa Davao. Isang magandang bahay sa isang tahimik na subdivision. At isang pamilyang akala ko ay binuo sa pundasyon ng katapatan. Dito sa lungsod kung saan ang simoy ng hangin ay amoy durian at ang paligid ay puno ng makukulay na bulaklak, doon din nagsimulang mamulaklak ang pagmamahalan namin ni Michelle. 9 na taon na kaming kasal. Si Michelle ang uri ng babae na kapag nakita mo, iisipin mong wala siyang kayang saktan kahit langgam. Maamo ang mukha, malambing magsalita, at higit sa lahat, isang mapagmahal na ina sa aming kaisa-isang anak na si MJ, na 6 na taong gulang na ngayon. Ate J, kung tatanungin mo ako noong nakaraang taon kung gaano ko sila kamahal, sasabihin ko sa'yo na handa akong mamatay para sa kanila. Ang bawat pagod ko sa overtime, ang bawat pakikipagnegosasyon ko sa mga kliyente, lahat ng yon ay para sa kinabukasan nila. Tuwing uuwi ako ng bahay mula sa trabaho, ang ngiti ni Michelle at ang yakap ni MJ ang nagsisilbing pahinga ko. Walang bakas ng kahit anong problema, walang anino ng pagdududa. Pero sabi nga nila, ang pinakamalakas na bagyo ay madalas dumarating pagkatapos ng pinakatahimik na panahon. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagtitipon ng pamilya noong nakaraang Disyembre. Nag-celebrate kami ng birthday ni MJ. Naroon ang mga magulang ko, ang mga kapatid ko at ang ilang mga kaibigan namin. Habang nagkakatuwaan ng lahat, napansin ko ang biyenan kong babae na si Aling Teresa. Nakatingin siya kay MJ habang kumakain ng bata ng spaghetti. Alam mo Antonio, sabi ni Aling Teresa habang lumalapit sa akin, parang wala talagang nakuha si MJ sa pamilya niyo, no? Napakaputi ng batang ito, samantalang kayong mag-asawa ay kayumangging kaligatan. Tumawa lang ako noon. Manas siguro sa inyo, Nay, o kaya naman ay sa lolo niya sa side niyo. Pero tinitigan ako ni Aling Teresa. Isang tingin na tila may gustong sabihin, pero pinipigilan ng sarili. Siguro nga. Maikling sagot niya bago siya tumalikod. Noong gabing yon, hindi ako nakatulog ng maayos. Hindi dahil sa sinabi ni Aling Teresa, kundi dahil sa isang bagay na matagal ko nang napapansin, pero pilit kong ibinabaon sa limot. Si MJ ay may mga katangiang pisikal na malayo sa amin ni Michelle. Ang kanyang mga mata ay medyo singkit, ang ilong ay matangos, at ang buhok ay natural na tuwid na tuwid. Kami ni Michelle ay kapwa may kulot na buhok at panggo ang ilong. Huwag kang praning, Antonio. Bulong ko sa sarili ko habang tinitingnan ang natutulog kong asawa.
Maraming bata ang hindi kamukha ng magulang nila. Genetics is a lottery, ika nga. Ngunit kinabukasan, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Nakita ko si Michelle sa banyo, hawak ang kanyang cellphone. Nang pumasok ako, mabilis niya itong itinago sa ilalim ng kanyang tuwalya. Halata ang gulat sa kanyang mga mata. "Sino yun, Hon?" Tanong ko sa mahinahong tono. "Wala, Hon. Yung kliyente lang sa online shop ko. Nagtatanong kung kailan ang shipping ng order niya." Sagot niya, pero hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Doon nagsimulang pumasok ang mga maliliit na anay ng pagdududa sa aking isipan. Sinubukan kong baliwalain. Sinubukan kong maging normal na asawa. Pero habang tumatagal, lalong nagiging mailap si Michelle. Madalas siyang lumalabas ng bahay para raw sa supplier niya. At minsan ay inaabot ng gabi bago makauwi. At sa tuwing titingin ako kay MJ, tila may boses sa likod ng utak ko na nagtatanong, "Siya nga ba talaga ang anak mo?" Isang hapon, habang nililinis ko ang aming kwarto, isang bagay na bihira kong gawin, pero naisipan ko dahil day off ko, ay may nakita akong isang lumang resibo sa loob ng isang notebook ni Michelle na nakatago sa pinakailalim ng aming drawer. Resibo yon mula sa isang klinik. Pero ang nakapagtaka, ang petsa ng resibo ay bago pa kami ikasal, pero nung mga panahong iyon ay magkasintahan na kami. Binasa ko ang nakasulat. Isa itong konsultasyon sa isang OB/GYN. At sa gilid ng resibo, may nakasulat na maliit na pangalan at numero ng telepono. Ang pangalang nakasulat ay Jerry. Sino si Jerry? Bakit may record si Michelle sa isang klinik kasama ang pangalang yon habang kami na? Doon ko napagtanto na hindi ko na kayang manahimik. Kailangan kong malaman ng totoo. Hindi ko kayang mabuhay sa isang kasinungalingan. Kahit pa ang katotohanan yon ay siyang magpapabagsak sa akin. Kumuha ako ng ilang strands ng buhok ni MJ mula sa kanyang suklay at kumuha rin ako ng sample mula sa toothbrush ko. Pumunta ako sa isang diagnostic center sa gitna ng Davao. Ang mga hakbang ko ay mabigat. Ang dibdib ko ay parang sasabog. Alam kong ang desisyong ito ay walang balikan. Kapag lumabas ang resulta, alinman sa dalawa, hihingi ako ng tawad kay Michelle dahil sa kawalan ng tiwala, o ang buhay na binuo ko sa loob ng 9 na taon ay tuluyan ng maglalaho. Pagkatapos ng ilang araw na paghihintay, na tila ba bawat segundo ay 1 taon, nakatanggap ako ng tawag. Ready na raw ang results. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang envelope. Sa loob ng kotseng nakapark sa gilid ng kalsada, habang umaambis ang ulan sa labas, binasa ko ang mga salitang kikitil sa aking kaligayahan. Probability of paternity, 0%. 0. Wala akong kinalaman kay MJ. Ang batang minahal ko, ang batang pinalaki ko, ang batang tinawag akong papa sa loob ng 6 na taon, ay hindi ko pala dugo at laman. Nanatili akong nakatulala sa loob ng sasakyan habang humahampas ang malakas na ulan sa windshield. Parang tumigil ang mundo. Ang salitang 0% ay paulit-ulit na nag-e-echo sa utak ko. Bawat letra ay tila may kasamang lason na unti-unting pumapatay sa bawat alaala ng 6 na taon naming pagsasama ni MJ. Naalala ko, noong unang beses ko siyang nahawakan sa delivery room, iyak niya ang nagbigay sa akin ng direksyon sa buhay. Naalala ko ang unang hakbang niya, ang unang beses na tinawag niya akong Papa. Lahat ba ng yun ay isang malaking palabas lang? Hindi ko namalayan na umiiyak na pala ako. Hindi ito yung iyak na humihikbi. Ito yung iyak na galing sa kaibuturan ng kaluluwa. Yung iyak ng isang lalaking na lamang. Ang buong buhay niya ay itinayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Paano nagawa ni Michelle ito? Paano niya naitago ang sikretong ito sa loob ng halos 1 dekada? Tuwing gabi, magkatabi kaming natutulog, magkahawak ang kamay, nangangako ng habambuhay na katapatan. Pero sa bawat segundong yon, alam niyang hindi ako ang ama ng batang pinalalaki ko. Pinaandar ko ang sasakyan. Wala ako sa sarili. Muntik na akong makabangga sa may JP Laurel Avenue.
dahil lumalabo ang paningin ko sa halo-halong galit at lumbay. Imbes na umuwi agad, dumiretso ako sa isang liblib na bahagi ng Shrine Hills. Doon, tiningnan ko uli ang resulta ng DNA test. Gusto kong punitin. Gusto kong isipin na nagkamali lang ang laboratorio. Pero alam ko sa loob ko, ang kutob ko simula pa nung birthday party ay kumpirmasyon na. Umuwi ako ng bahay bandang 8:00 ng gabi. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang bango ng nilulutong sinigang ni Michelle. "Hon, andyan ka na pala. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita tinatawagan, hindi ka sumasagot." Bungad niya sa akin na may kasama pang matamis na ngiti. Lumapit siya para humalik sa pisngi ko, pero umiwas ako. Kumunot ang noo niya. "May problema ba sa opisina? Pagod na pagod ka yata." "Nasaan si MJ?" Tanong ko sa malamig na boses. "Nasa kwarto na, katatapos lang mag-homework." "Bakit?" Hindi ko siya sinagot. Dumiretso ako sa hapagkainan at naupo. Pinapanood ko siya habang naghahanda ng plato. Ang galing niyang umarte. Ang galing niyang magpanggap na kami ang perpektong pamilya. "Michelle, sino si Jerry?" Biglang nabitawan ni Michelle ang sandok na hawak niya. Kumalat ang sabaw sa sahig, pero hindi niya iyon pinansin. Nanigas siya sa kinatatayuan niya at dahan-dahang namutla ang kanyang mukha. "Anong sinasabi mo, Antonio? Sinong Jerry?" Pautal-utal niyang tanong. Sinusubukan niyang ibalik ang kontrol sa boses niya, pero huli na. Ang takot sa kanyang mga mata ang nagkumpirma ng lahat. "Huwag mo na akong lokohin. Nakita ko ang pangalan niya sa isang lumang notebook mo. At bago mo pa itanggi, galing ako sa klinik kanina. Kinuha ko ang envelope mula sa bag ko at inilapag sa mesa. Gusto mo bang basahin natin ng sabay ang resulta nito?" Nanginginig na lumapit si Michelle sa mesa. Kinuha niya ang papel at nang mabasa ang resulta, napaupo siya sa sahig. Humagulgol siya ng iyak. "Antonio, patawarin mo ako. Let me explain, please." "Ipaliwanag? Anong ipapaliwanag mo? Na 6 na taon mong ipinamukha sa akin na anak ko si MJ? Na hinayaan mong mahalin ko siya ng higit pa sa buhay ko, habang alam mong may ibang lalaking nagmamay-ari sa kanya?" Sigaw ko. Hindi ko na napigilan ang galit ko. Ang katahimikan ng gabi sa aming subdivision ay nabasag ng aking boses. "Bago tayo ikasal, Antonio, nagkaroon kami ng ugnayan ni Jerry. Siya yung ex-boyfriend ko na akala ko ay wala na. Pero bumalik siya isang gabi noong nag-away tayo. Sandali lang yun, Antonio. Isang beses lang." Paliwanag niya habang nakaluhod sa harapan ko. "Isang beses lang pero nabuo si MJ? At pinili mong itago sa akin? Pinanood mo akong magpakapagod para sa batang hindi ko naman dugo? Michelle, 9 na taon tayong kasal. 9 na taon mo akong niloloko sa bawat araw na gumigising ako sa tabi mo. Natatakot ako. Natatakot ako na iwan mo ako. Mahal kita, Antonio. At si MJ, ikaw ang kinikilala niyang ama. Hindi siya pwedeng mawala sa'yo. Hindi siya sa akin. Hindi siya sa akin dahil ninakaw mo ang pagkakataon kong magkaroon ng sariling anak dahil naniwala ako na sapat na siya." Habang nagtatalo kami, narinig namin ang mahinang bukas ng pinto ng kwarto. Nakatayo doon si MJ, hawak ang kanyang paboritong laruan at mugto ang mga mata sa takot. "Papa, bakit ka sumisigaw? Bakit umiiyak si Mama?" Tanong ng bata. Tumingin ako kay MJ. Sa sandaling yon, naghalo ang pagmamahal at sakit. Gusto ko siyang yakapin, pero sa tuwing titingin ako sa kanya, nakikita ko ang mukha ng isang lalaking hindi ko kilala. Nakikita ko ang kataksilan ni Michelle. "Pumasok ka muna sa kwarto, MJ. Mag-uusap lang kami ni Mama." Pilit kong pinapakalma ang boses ko kahit na nadudurog ako sa loob. Nang makapasok ang bata, hinarap ko uli si Michelle. "Sino si Jerry? Nasaan siya ngayon?" "Hindi ko alam. Matagal na kaming walang komunikasyon. Pagkatapos nung gabing yun, hindi na siya nagpakita." "Antonio, parang awa mo na. Huwag mong sirain ang pamilya natin dahil lang sa isang pagkakamali sa nakaraan." "Pagkakamali? Michelle, ang pagkakamali ay nakakalimutan.
Ang ginawa mo ay planadong panlilin lang. Bawat gatas na binili ko, bawat tuition fee na binayaran ko, bawat pangarap na binuo ko para sa batang yan, lahat yun ay nakabase sa isang malaking kasinungalingan. Tumayo ako at kumuha ng ilang damit mula sa cabinet. Hindi ko kayang manatili sa bahay na yon. Bawat sulok ay nagpapaalala sa akin ng kataksilan niya. Saan ka pupunta? Antonio, huwag mo kaming iwan. Hinawakan ni Michelle ang binti ko, nagmamakaawa. Huwag mo akong hawakan, kailangan ko ng espasyo. At huwag mong asahan na pagbalik ko ay okay na ang lahat. Dahil sa bawat paghinga ko ngayon, nararamdaman ko ang bigat ng pagbagsak ng buong buhay ko. Lumabas ako ng bahay. Rinig na rinig ko ang hagulgol ni Michelle at ang tawag ni MJ sa pangalan ko mula sa loob. Masakit. Sobrang sakit. Pero mas masakit ang katotohanang ang taong binuo mo ay ang taong wawasak din pala sa'yo. Dumiretso ako sa isang maliit na hotel sa downtown Davao. Mag-isa sa dilim, iniisip ko, paano ko sasabihin sa mga magulang ko? Paano ko haharapin si MJ bukas? At ang pinakamahirap sa lahat, paano ko mapapatawad ang sarili ko sa pagiging bulag sa loob ng mahabang panahon? Kinabukasan, habang nakatulala sa kisame ng hotel room, nakatanggap ako ng text mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko na kinuha mo ang resulta ng DNA test. Mag-usap tayo? Jerry? Nabitawan ko ang cellphone ko. Hindi pa tapos ang bangungot. Nagsisimula pa lang pala ang tunay na gulo. Nanginig ang buong katawan ko habang nakatitig sa screen ng cellphone ko. Jerry, ang pangalang sumira sa katahimikan ng buhay ko ay biglang nagparamdam. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang numero ko, pero isa lang ang sigurado. Alam niya ang tungkol sa DNA test. Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop sa may Victoria Plaza. Pagdating ko, nakita ko ang isang lalaking halos kasing edad ko lang. May hitsurang medyo singkit at matangos ang ilong. Mga katangiang araw-araw kong nakikita kay MJ. Doon pa lang, gumuho na ang natitira kong pag-asa. Antonio, panimula niya. Hindi ako nandito para manggulo. Gusto ko lang malaman ang totoo. Matagal na kaming walang komunikasyon ni Michelle. Pero nitong mga huling buwan, hindi ako pinatatahimik ng konsensya ko. Nakita ko kayo sa mall minsan at nakita ko ang bata. Bakit ngayon lang? Sigaw ko, hindi ko na binalak hinaan ang boses ko kahit pinagtitinginan kami. 6 na taon. 6 na taon kong itinuring na anak ang batang yan habang ikaw, nananahimik ka lang. Yumuko si Jerry. Hindi ko alam na nabuo siya, Antonio. Noong nalaman ko, kasal na kayo. Ayaw kong sirain ang pamilya niyo. Pero nung nalaman kong nagpa-DNA test ka, naisip ko na baka ito na ang pagkakataon para itama ang lahat. Umuwi ako sa bahay ng gabing yon na mas mabigat ang loob. Pagpasok ko, nakita ko si Michelle na nakaupo sa sala. Namumugto ang mga mata. Si MJ naman ay mahimbing nang natutulog. Nakipagkita ako kay Jerry, direkta kong sabi. Napahikbi uli si Michelle. Antonio, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang kaming iwan. Mahal ka ni MJ. Ikaw ang kilala niyang papa. Doon ko napagtanto ang pinakamahirap na katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi lang pala tungkol sa dugo. Tungkol din ito sa mga sakripisyo at mga alaalang binuo nyo. Pero ang tiwala, kapag ang tiwala ay nabasag, kahit anong pandikit ang gamitin mo, laging may bakas ng lamat. Nagdesisyon ako. Hindi ko kayang manatili sa piling ni Michelle dahil sa tuwing titingin ako sa kanya, ang kasinungalingan niya ang nakikita ko. Naghain ako ng annulment. Masakit, lalo na nung kailangan kong ipaliwanag kay MJ na hindi na kami titira sa iisang bahay. Hanggang na ngayon, nandito pa rin ako sa Davao. Pinatutuloy ko ang suporta kay MJ dahil kahit anong mangyari, sa loob ng 6 na taon, siya ang naging mundo ko. Pero ang sugat sa puso ko, marahil ay habang buhay na itong magsisilbing paalala na ang katotohanan, gaano man kapait, ay mas mabuti kaysa sa isang matamis na kasinungalingan. Mga ka-confess, at yan ang kwento ni Antonio.
Isang kwentong nagpapakita na minsan, ang pinakamasakit na pagbagsak ay hindi dahil sa pagkakamali natin, kundi dahil sa pagkakamali ng mga taong pinagkatiwalaan natin ng buo nating buhay. Mga ka-confess, at diyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at sa pagdamay sa emosyon ng ating sender. Sana ay may napulot kayong aral na ang katapatan ang pinakamahalagang pundasyon ng anumang relasyon. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, ang Tagalog Wild Confession. I-click nyo na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. At syempre, huwag nyo rin kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang mga kwentong tiyak na tatama sa inyong puso at damdamin. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Ingat kayo palagi, mga ka-confess!